Professor Malutikia, may mainit na banat kay salamat kaayo kay Riza Ontiveros. No? Question nito ang mga maling birada ni Riza Ontiveros sa pagdinig sa Senado noong mga nakakaraang linggo at binigyan din ito na hindi naging maganda ang treatment ni Riza Ontiveros kay Pangulong Rodrigo Duterte. Ngunit ito ay inaasahan na ni Professor Malutikia sa kanya naging pahayag sa SMNI News. Sinabi nito na itong si Riza Ontiveros ay nakapanig sa mga kriminal at ang Pangulong Rodrigo Duterte naman ay naka-side sa mga kapulisan. Ito ay binigyan din niya na ito ay pinalakpakan ng mga kapulisan dahil sa naging pagtatanggol ng Pangulong Rodrigo Duterte sa mga kapulisan. No? At isa pa dito, yung question niya na mga naging maling banat ni Riz Hontiveros kay Pangulong Rodrigo Duterte, ito ay hindi nakakabuti. Aniya ay masyadong malisyoso ang kanyang mga binitawang salita labang kay Pangulong Rodrigo Duterte, tulad ng pagpapaamin kung may kinalaman ba siya sa mga bagay na inaakusa laban kay Pangulong Rodrigo Duterte. Ang sabi ni Prof. Malutikia, ito ay hindi na dapat. Kung merong mang tamang sagutin, ito ay dapat sa hukuman na lamang sumagot si Pangulong Rodrigo Duterte kung nanaisi. Masyado daw itong malisyoso sa mga naging pahayag dito at binigyan din ito na si Pangulong Rodrigo Duterte pa rin ang top choice endorser ng politika ngayong darating na 2025 midterm election. So si Pangulong Rodrigo Duterte pa rin ang may pinakamataas na tsansa na maging top endorser ngayong dadating na 2025. Ay nasaan nga po pala ang Marcos administration, no? Dapat Marcos administration ang magiging top dahil nasa kanila ang makinarya, nasa kanila ang lahat. Diba? Nasa kanila na po ang pera, lahat. Ang Duterte administration po, wala po ito, no? Ito po ay kanya-kanyang sikap lamang, kanya-kanyang hugot sa sariling bulsa. Kung meron mang ditong gagastusin ng ibang mga tao, siguro ay mas lamang pa nga. Ito ay walang makinarya. Wala pong makinarya ang ang Duterte administration ngayon. Nakita niyo naman. Pero si Pangulong Rodrigo Duterte pa rin ang pinipili ng taong bayan na maging top endorser ngayong 2025. So, yun nga, no? Binida din ni Prof. Malutikia na simula ng 2 taon at 4 na buwan ng pagbaba ng Pangulong Rodrigo Duterte sa Malacanang, ito ay bilang presidente, ito ay nakakuha na sa 8 sa 10 Pilipino ay nananatiling tiwala sa paglilingkod ng Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay mataas sa mga naging presidente ng buong Pilipinas. Si President Rodrigo Duterte lang ang nakakuha ng ganitong survey hanggang siya ay bumaba ng pagiging presidente. Pero ito ba ay nananatili sa ngayon? Ito ba ay nag-exist hanggang ngayon? So sa tingin natin, kung ito man ay nag-i-insist, mas maganda po, no? Kung ito ay nag-i-insist hanggang sa panahon ngayon, mas maganda po kung pabor pa rin ang maraming Pilipino kay Pangulong Rodrigo Duterte. Ang sabi nga natin dito ay ang taong bayan pa rin ang mamimili kung sino ang kanilang susuportahan sa darating na midterm election. At ayun nga, no, binanggit din dito ni Malutikia na nararamdaman niya na bakit parang hindi ramdam ang darating na midterm election dahil daw wala pang mga nagpapaskil na mga tarpaulin, hindi pa rin maingay ang politika. Ngayong 2024, hindi pa ganun kalakas at hindi pa ang tingin niya dito ay parehas nakikiramdam ang bawat side ng politika kung ano ba ang kanilang gagawin o ang gagawing estratehiya sa darating na midterm election. Pero ang tingin dito ni Prof. Malutikia, ang mga tao at mga botante ay naghahanap na mga taong iboboto nila ng may mapagkakatiwalaan at makapagsisilbi ng maayos sa mga mamamayang Pilipino, no? At ito pa nga mga kapatid, no, binira niya din yung mga naging banat ni De Lima dito sa
Kamara at sinabi niya rin na naging tama din daw po ang naging pahayag ni Senator Jinggoy Estrada. Ang sabi niya ay naging tama, naging banat at mga sagot ni Senator Jinggoy Estrada dito kay Lima. Tama nga naman, ano? Ilang taon kang nagsilbi sa Aquino administration, humigit kumulang 10 taon. Naging chair ka pa, naging senador ka pa, pero ano ang nangyari? Bakit hindi ka nakapagsampa ng kaso laban kay Pangulong Rodrigo Duterte? Tama po ang lahat ng binibitawan. Ito po si Professor Malutikia, ito po ay may survey firm, no? Ito po ay sila po yung mga nagsa-survey like SWS survey, Okta Research, mga ganun. So sa kanila po sila po ay merong hawak na ganun. Kaya ito po si Professor Malutikia, ito po ay maraming nalalaman at mataas din po ang pagrespeto ng mga tao dito kay Professor Malutikia, no? Kaya kapag ito ay nagle-lecture, talagang inaabangan at pinakikinggan ng mga tao dahil ang tao pag ito ay nagsasalita ay may natututunan sila laban kay Professor Malutikia, no? Kaya tignan natin, no, kung saan ba dadalahin ng titignan natin kung saan dadalahin ng gobyernong ito ang pagtahak sa Pilipinas, kung tayo ba ay mapapabuti sa kamay ng Marcos administration or what, no? At sa tingin ni Professor Malutikia na ang laban ng Marcos at Duterte ay hindi po matutuldukan, no? Kaya ang naging banat dito, kung ano man ang naging kasalanan ng Pangulong Rodrigo Duterte, tanging ang hukuman lang po ang makapagbibigay ng maayos na laban at patas na laban dito, no? Kaya ang sabi niya maging mapagmatyag po ang bawat Pilipino sa nagiging hakbang po ng Marcos administration dahil ito nga po ay binira niya din po, no, yung panggigipit, pangsisikil at pananakot sa mga hindi kaalyado, sa mga kaalyado ng Duterte administration. Isinilip niya rin to, kaya ngayon daw walang masyadong pumupuna sa mga nangyayari sa politika, at ang gusto kasing mangyari nitong Marcos administration ay puro na nasa side lang nila. Kaya once na nagkaroon ka ng pahayag laban sa mga Duterte, ikaw ay tatanggalan ng budget, tatanggalan ka ng pondo, tatanggalan ka ng campaign pad. Siyempre, ang mga politiko ngayon ay naghahanda para sa darating na halalan. Kaya ang iba po ay takot na gumalaw. Natatakot silang gumalaw dahil baka mawalaan sila ng makinarya sa darating na midterm election. Kaya po ang mga tao po ngayon ay mga nakatali po ang kamay nitong mga kumakandidato bilang sa kanilang mga distrito, no? Bihira lang po ang mga taong mga nagsasalita laban sa mga Duterte at sa mga Marcos. Kaya pakinggan natin at tignan natin kung ano ang magiging takbo ng politikang ito, no?